What's up everyone? Mingson here. So first of all, I would like to say thank you very much to everyone who subscribed to my channel, because as of this moment we already reached 1,000 subscribers. So thank you talaga for keeping my channel alive and keep on growing. So yun guys, malaking bagay siya sa akin. Thank you so much sa mga sumusubaybay dun sa mga videos ko. So today's episode is ano ba? Hindi tayo gagawa ng motor ngayon. Iba muna. This time it's how not to be a kamote rider. So yun, susubukan nating maging malinis na driver, si Mr. Perfect. Kaya nga nung isang nag-comment dun sa previous videos ko. Try natin maging Mr. Perfect today, and subukan natin kung mahirap pa siya o hindi. So alam naman natin na maraming kamote riders sa kalsada in a daily basis. So let's try not to be one just for today or moving forward. So gear up na ako guys. Alright everyone, once again welcome back to the land of the no helmet policy. This is Manila specific. We're currently at Tayuman. So yun, without further ado, ano bang sabi ni Mr. Perfect? Sabi ni Mr. Perfect, kailangan kapag magpapalit ka ng lane, dapat magsi-signal light ka muna bago ka mag-switch ng lane. Hindi yung nakapag-switch ka na tsaka ka lang magsi-signal light. Mali yun, sabi ni Mr. Perfect. Tapos sabi ni Mr. Perfect, kapag solid line yung nasa gitna nung kalsada, red man or orange, dapat bawal doon mag-overtake, sabi ni Mr. Perfect. Kung hindi, magiging kamote rider ka daw, sabi ni Mr. Perfect. Tapos yung pedestrian lane, lalo na dun sa may stoplight, kailangan hindi ka lalagpas dun sa first white line na nandun sa stoplight, or else, sabi ni Mr. Perfect, magiging kamote rider ka. Kaya dapat hindi ka lalagpas dun. Tapos sabi ni Mr. Perfect, kailangan laging naka full face helmet si driver. Si backride okay lang kapag naka half face. So yun, ito intersection to ng Tayuman and Abad Santos. So laki ng truck singkit ako konti. Uy, tinamaan yung side mirror ko. Ayan, kailangan doon sa first white line, dapat doon ka hihinto. Huwag na natin silang gayahin. Mapupuna tayo ni Mr. Perfect. So nakita nyo naman, tirik na tirik yung araw. Si ate nakapayong pa, si Kuya nakasando. Kayo nang bahala dyan, hindi na magkokomento dyan, diba? So yun, so Tayuman pa rin to as of this time. And sabi ni Mr. Perfect, kailangan huwag kang magbibiting the red light. Kapag ka red na, stop na. Kapag nag-green, tsaka ka mag-go. So yun, ano pa ba? Sabi ni Mr. Perfect, kailangan hindi daw lalagpas ng 60 km per hour yung takbo mo. Kailangan takbong tsabi lang daw, takbong pogi. Tapos kapag sisingit-singit ka o mag-filter ka, make sure na safe ka at saka yung sisingitan mo, para naman iwas disgrasya, diba? Tapos kapag may mga tatawid, give priorities dun sa mga pedestrian para iwas disgrasya. Ano pa ba? So ano to release ng PNR. Buhay pa tong release na to hanggang ngayon. May dumadaan pa rin mga trends dito. Tapos pag mag-filter kayo, make sure na mabagal talaga yung takbo para hindi tayo mabubulaga dun sa mga biglang tatawid sa pagitan ng dalawang sasakyan sa kaliwat kanan mo, diba? Iwas disgrasya. So yun, mag-ingat kayo dito sa Tayuman.
Kasi andito yung makikita mo dito yung samot-saring sasakyan na alam mo. Kasi napaka-busy talaga na tong kalsada na to. Kaya yun. Pag may mga nagsisignal light at gustong mag-turn left or turn right at nasa likod ka naman, huwag mo na singitan. Paunahin mo na. Para naman safe kayo dun sa gusto nyong puntahan pareho. So, andito na ako sa may Pure Gold Pretil. As you can see, yung jeep kumakain ng dalawang linya. Tapos nagbaba sa gitna. Diba? Rock and roll. Oops, pedestrian. Unahin. Yung sisingit. O liliko. Unahin na rin para iwas traffic dun sa likod. Tapos, yun. Signal light na kasi right turn ako dito. Ito maraming enforcer dito, MMDA. Pero maraming kamote riders dito sa intersection na to. Yups, pedestrian, konting ingat. Another pedestrians, mga kids sa tuwid. Yan, solid white line. Kailangan lalagpasan mo lang yan kapag scattered line na. Para hindi ka tawagin kamote, hindi Mr. Perfect. So, yun. Punta na tayo na Botas. Uy, chicks oh, dalawa. Ganda nila ate, ang puti nung isa. Talagang chicks pa yung nakita eh, no? Kulit. Pwede naman tumingin sa chicks. Paminsan-minsan kung talagang maganda talaga. Make sure lang na susulyap ka lang at huwag mong bababara ng tingin. So, kasi madidisgrasya ka. Diba? Pero kumakalat ngayon sa Facebook nun eh, yung isang rider ng motor nababad dun sa puwet yata ng babae yung kakatingin niya. Kaya yun, yung isang rider sumalpok sa kanya. Kaya yun, nagbanggaan sila, bagsak sila pareho. Yung kumukuha naman ng camera, ng video, natawa dun sa dalawa kasi nga, yun siguro napansin niya na tumitingin yung isang rider dun sa isang babae. Kaya yun, ito yung intersection na napuna tayo ni Mr. Perfect dun sa previous video na nawala sa isip ko na nag-stop pala ako dun sa pedestrian lane. So, moving forward, hindi na natin siya uulitin. Kaya kailangan gawin natin kung ano yung tama. Kaya nakagaw na kami. Stop pa rin, nakikita nyo dun sa stoplight. Pero yung enforcer dun sa left side, pinapagaw yung lane namin. Kaya kami maabante na. Yan, ito yung intersection. Marami rin kamote riders dito kung mapapansin nyo. Mukhang maraming dala si kuya oh. Isang malaking box tapos may plastic pa sa taas. Mukhang mabigat eh. Siguro mga racing boy parts yan. Pag mo-modify si kuya ng motor. O kaya magne-negosyo. Diba? Online selling o kaya reseller siya. Ganun. Mga kumikitang kabuhayan. So magle-left turn na ako dito sa next stoplight. Papunta na siyang Agora na Botas. Pero part pa rin to ng Tondo kapag kaliwa mo. So yun, itong intersection na to, isa din to sa intersection na napakaraming kamote rider. Although merong enforcers dun sa kanan, makikita nyo tatlo yun eh. Tatlo sila, pero wala, nandun lang, nag-uusap sila. Busy daw sila eh, kakatapos lang nilang kumain ng lunch. So yun. Yan, kapag solid line, yun nasa gitna. Nakikita nyo naman, white, tsaka orange. Tatlo na yan, no? Tatlong solid na yan. Bawal na bawal ka dyan mag-overtake in any circumstances. Ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon o sa lahat ng oras, bawal ka mag-overtake dyan. Kundi, yari ka kay Mr. Perfect. Kamote rider ka. Kaya pala, meron akong upcoming ride sa Holy Week. Kasi meron akong yearly na panata eh. So, every year, every Biyernes Santo, nagpupunta ako ng Manawag sa Pangasinan. So, yun. Bakit Biyernes Santo? Wala namang simba nun. O wala namang misa. Sa akin naman, hindi naman importante sa akin yung misa eh. Ang importante sa akin, makapagdasal ako, makapagpasalamat ako sa
nakatataas at makahingi ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkakamali na nagawa ko. Tao lang naman tayo, hindi tayo perfecto gaya ni Mr. Perfect na lahat na buko na. Kaya yun, nagkakamali tayo. So yun, hindi ko alam kung sa Manawag para na mapupunta this year kasi gusto kong mag-try ng ibang churches. Meron ako naiisip down south pero ayoko kasi bumabiyahe ng south eh. Parang mas pa-traffic yata sa south. Kaya yun, medyo takot akong bumiyahe doon. Tsaka hindi ko pa kabisado yung mga kalsada doon. Unlike sa north, yun, ang ride ko kasi mostly talaga north. Kaya nung last year, yung year-end ride namin last year ni Mahal na Reyna, Raider J pa yung motor ko nun, Raider J 110. Nagpunta kami ng Ilocos Norte. Yun, pinaka-destination namin Pagudpud. Doon kami nagpunta, tapos 3 days 2 nights kami doon. O diba? Bakasyon ang grande. Bakit October? October kami nagpupunta doon eh, kasi yung October, yun yung time na mahaba yung leave namin. So malakas yung loob namin magbakasyon ang grande talaga pag October. Kaya nag-ride talaga kami ng malayo. Yung mga tipong 10 hours yung one way lang. Kaya yun, ganun ang ginagawa namin every year. Hindi pwedeng hindi kami magra-ride once a year na kaming dalawa lang. Kasi yun talaga yung kumbaga ultimate or intimate bonding namin. Di ba? Tapos yun, bali sa Holy Week, balik tayo dun sa Holy Week. Sa Holy Week, kung meron kayong mga suggestions na churches na magaganda, just comment down below para naman mapuntahan ko or makita ko kung anong meron dun. Wala naman talaga akong ginagawa dun sa church kundi magdasal lang. Tapos right after, kain ako and then uwi na. Ganun lang. Huwag nyo naman ako bigyan ng mga churches na more than 6 hours yung ride one way lang. Kasi uwian lang ako nun. Hindi naman ako nag-overnight kapag Holy Week. Kasi I also need to spend time with my family. So yun, kaya kailangan uwian lang. Tapos ano pa ba? Kung mapapansin nyo, wala akong sticker ng mga grupo dito sa Raider 150 FI ko. Actually, wala naman akong group talaga. Dati meron, yung Raider J pa yung motor ko. Pero ngayon kasi sobrang busy talaga sa trabaho. Lagi tayong sub-sub sa trabaho eh. Di ba? Sipag kuno. So yun, wala talagang time para makapag sali pa dun sa mga groups na pwede nating salihan. Pero nakiki-interact naman tayo dun sa mga FB groups or Facebook groups na naka-join ako. I'm trying to help them with all the information that I have or that I know para naman matulungan ko sila dun sa gusto nilang i-resolve na issue dun sa motor nila. Ganun lang naman. Bali magiging siguro kung dun sa mga makakasabay ko sa pagmumotor sa kalsada o mas magiging visible na yung motor ko or mas pakikilala nyo na kasi nagpa-print na ako dun sa kapatid ko ng vinyl sticker. Laminated siya para hindi siya para hindi siya nag-fade kapag nabibilad sa araw. So yun, maglalagay ako ng sticker ko, yung logo ko mismo, na left and right ng motor ko, tapos dun sa likod din, tapos sa patok meron din. Yun, lalagyan ko yung Raider 150 FI ko ng logo ko. So yun, kung meron mang gusto humingi ng sticker or what, pwede naman magbigay. Meet up na lang pag gusto nyo humingi ng sticker. Wala namang problema doon. Wala po siyang bayad, libre po siya. Yan, baka kasi sabihin nyo may bayad.
Hindi, wala tayong pinagkakakitaan dito. Pure ano lang, pure free. Yun. So, malapit na ako sa bahay. So, pagkano ko dito, it's Seafor Road na Navotas. So, sa gabi, sarap naman dito. Wala itong kalsada na to eh. And then, napakaliwanag na rito sa gabi. Unlike before, madilim dito kasi walang ilaw dun sa Center Island. But now, napakaliwanag. Kasi talaga makikita mo talaga. Kahit di ka na mag-headlight, makikita mo yung kalsada. Ganun siya kaliwanag ngayon. Kaya, saludo ako dun sa mayor na gumawa nung project na yun. Kasi, maging safe yung mga tao dito na nakatira. At saka yung mga motorista na rin. So, ano pa ba? Siguro that's pretty much it for me, guys. Kung meron kayo nakitang violation ko during the entire video, please comment down below para maitama natin in the future. And sa tingin ko, hindi naman mahirap maging Mr. Perfect when it comes to, well, when driving. Kasi hindi naman mahirap sundin, totoo kasi. Pero there are times talaga na magiging kamote rider ka in certain circumstances, like sudden situations na hindi talaga maiwasan. So doon tayo magiging kamote talaga. But Mr. Perfect, hindi naman siguro mahirap. Siguro practice lang talaga in a daily basis para maging Mr. Perfect tayo. Kaya yun nga lang, medyo mas matagal biyahe mo kapag Mr. Perfect ka. So that's pretty much it, guys. Again, thank you for allowing my YouTube channel to reach 1,000 subscribers. And no worries, marami pa tayong upcoming videos. Hindi tayo hihinto dito lang. Mag-upload pa tayo ng mga informative videos in the future. So yun, thank you guys. So this is Ming Shun. Ciao. Burning tires in a stolen car. I fucked up so bad.